Right guys, this is Blitzman and today pag-uusapan natin yung mga pinaka-solid na tips kung anong gagawin mo para maka-move on kapag brinaygan ka ng isang chick. Right, hindi to para sa mga tarantadong lalaki na gago na sinasaktan yung mga nobya nila, asawa nila, tapos brinaygan sila. At malamang talagang bibreakan ka para to sa mga tropa natin dyan na alam, feeling naman nila ginawa nila yung tama pero bigla lang talaga ng lamig yung chick tapos brinaygan sila. So, itong video na to panoorin nyo para alam nyo kung anong gagawin. Para pag nag-move on kayo kapag brinaygan ka ng chick. Okay. Number 1, take the loss like a man. Huwag kang gumaya sa mga lalaki na sinasabi, it's not my loss. Sinasabi, hindi ka nawalan ng babae. Nawalan ka ng problema. Ganyan. Mali yung ganyan, pare. Wag tayong gumaya sa mga ganyang klase ng lalaki. It's not my loss. It's not my loss. Pare, it's our loss. Kasi nawalan tayo ng chick. Nawalan ka ng iskoran. Nawalan ka ng babanatan. Diba? So, tanggapin natin yung loss na yun. Take the loss like a man. Take it on the chin. Kumbaga kapag nakipagsuntukan ka, sparring yan, nababa mo yung guard mo, tinamaan ka sa panga. Diba? Hindi ka man na-knockout. Pero nahilo ka. Aminin mong tinamaan ka, nahilo ka. You will respect the power ng kalaban mo. Diba? So, ganun din dapat yung anuhin natin. Yung tanggapin natin doon. Take the loss like a man. Take it on the chin. Okay? Aminin natin na nawalan tayo ng magandang chick. Sayang puta. Ganda pa na, diba? Ano sabihin mo? Sayang puta. Ganda pa naman ang katawan nun. Sige, yan mo na. Bawi na lang ako next week. Kukuha na lang ako mas maganda next week. Mga ganyan. Alright. Okay. Number 2. Kapag personal brinaygan ka niya, wag kang, kahit sobrang sakit, wag kang iiyak sa harapan niya. Okay? Or wag kang magpapakita na sobrang nasaktan ka. Okay? Kapag brinaygan ka niya ng personal, ibig sabihin nun, nakakita siya ng konti sigurong kabado yan sa'yo. At dahil ewan ko sa kanya, diba? Kung ano mang kadahilanan, pero kapag brinaygan ka kasi ng isang chick, ibig sabihin nun, may di natin alam pero may nakita siguro siyang konting kabado yan tungkol sa'yo. Tapos iiyak ka pa. Diba? Huwag ka na umiyak. Kaya mo na. Huwag kang iiyak. Mas maganda pang walkoutan mo na lang. Diba? Kesa umiyak ka sa harapan niya. Alright? Hindi ko na kailangan i-explain yan. Basta huwag kang iiyak. Pangatlo, kapag brinaygan ka na ng chick, huwag kang maghahabol. At huwag mong itatanong sa kanya kung bakit. Alright? Walang kang mapapalang mabuti kapag hinabol mo siya at nagtanong ka sa kanya kung bakit. Pag hinabol mo yan, lalong-lalo pang lalayo pa yan sa'yo. Alright? Kapag tinanong mo naman kung anong dahilan, mag-iimbento yan ng kung anumang kagaguhan. Focus muna ako sa studies ko. Focus muna ako sa career ko. I think hindi pa tayo compatible sa isa't isa. Mga ganyang kagaguhan yung sasabihin niya sa'yo na alam naman nating lahat. Alam naming lahat na nakapaligid sa'yo para hindi yan totoo. Okay? Tapos ang mangyayari sa'yo, mamamind games ka lang, i-overthink mo, i-analyze mo. Kaya di naman totoo. Lalo ka patuloy na lugi. Okay? Kaya wag mo. Wala ka nang pakialam. In fact, pag sinabi niya sa'yo, break na tayo, sabihin mo sa kanya, sayang naman. But there's so many things about it that I'm gonna miss. Baka wag mo nang replyan kahit kailan. Alright? Pag brinaygan ka na niya, pwede mo sabihin yun, huwag mo nang replyan kahit kailan. Okay? Kapag babalik siya, ibang usapan na yan. Pag-usapan natin yan sa ibang video. Okay? May gagawin tayo sa kanya kapag brinaygan ka niya, tapos binalikan ka na. Sa susunod na video natin pag-uusapan yan. Okay? Pang-apat, number 4. Develop a mindset of abundance. Gusto kong makita nyo, or gusto kong itanim nyo sa utak nyo, na hindi porket maganda yung chick na nakipag-break sa'yo, wala lang ibang chick na ganun na magkakagusto sa'yo. Right? Kaya ka nagkakaganyan, pare. Na kapag sa gabi matutulog ka na, hindi mo malamig pero nanginginig-nginig ka. Diba? Kaya ka nagkakaganyan. Kasi ang akala ng utak mo, hindi ka na makakakita ng chick na mas maganda, mas sexy, mas mabait, mas submissive, mas matalino, na magmamahal ulit sa'yo. Hindi totoo yan. Kailangan mong, kahit pekehin mo sa utak mo, kahit basta itanim mo dapat sa utak mo na makakakuha ka ng chick. Alright? So, sa sobrang daming chick, hindi lang basta madami yung chick. Hindi lang basta madaming babae sa mundo.
Madaming babaeng sobrang ganda at matalino at mabait at maalaga na magmamahal sa'yo. Right? Makakahanap at makakahanap ka. Yan ang itanim mo sa utak mo. Labanan mo. Labanan mo yung natural na yung mga bulong sa utak mo na yun. Sayang naman yan. Labanan mo yan. Okay, i-develop mo, labanan mo. Kailangan mong isipin yan araw-araw. Kung kailangan mong humarap sa salamin at sabihin mo yan sa sarili mo, gawin mo pare. Do anything para mapatibay mo at ma-develop mo yung utak mo for a mindset of abundance. Maraming magagandang chicks sa mundo. Hindi ka mawawalan, chong. Alright? Okay, next one. Palakasin mo yung katawan mo. Okay? Kung ano mang kalungkutan at puot at galit na nararamdaman mo dahil brinaygan ka, ibuhos mo yan sa weights, sa heavy bag, sa gym. Right? Itulak mo ng todo yung weights. Bugbugin mo ng todo yung heavy bag, pare. Doon mo ibuhos yan. Kasi yung mga energy na yan, energy pa rin yan eh. Fuel pa rin yan eh. Kaya gamitin mo siya ng maayos. Gawin mo siyang muscle kung kaya mo. Gawin mo siyang power, skills kung kaya mo. Okay? Wag mong yung kalungkutan, wag mong dalhin sa trabaho, sa opisina, sa school, sa kalsada, sa bahay. Wag mong dadalhin diyan. Ang tanging pagdadalhan mo lang, pare, ito, pakinggan mo to. Ang tanging pagdadalhan mo lang ng kalungkutan at puot at galit na nararamdaman mo. Doon lang sa mga weights na mabibigat. Sa gym sa heavy bag na malaki. Doon mo ibuhos yan. Okay, doon mo ibuhos yung enerhiya na yan. Alright? Wag sa mga kaibigan mo, wag sa inuman, wag sa bar, wag sa club, wag ganun. Doon sa mga weights na mabibigat. Right? Mag-gym ka. Palakasin mo yung katawan mo. Hindi necessary naman na yung magpaganda ka ng katawan. Wala akong sinasabing ganun. Pero palakasin mo yung katawan mo. Right? Kailangan maging mas pwersado, mas malakas ka. Gamitin mo yung oras na to, mga extra time na to. Hindi mo na kailangan makipag-date. Hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan-saan. Samahan mo yung chick mo kung saan-saan, di ba? Gamitin mo yung extra oras na yan para mag-gym at doon mo ibuhos yung mga kalungkutan mo. Right? Next one. Mag-ipon ka ng maraming pera ngayon, pare. Okay? Okay, wag kang gumaya sa mga lalaki na kapag brinaykan sila, natatawag sila sa tropa nila, di ba? Pare, pwede ka ngayon, nag-break kami, di ba? Tapos, siyempre, magiinom sila. Baka pwede ka ngayon, mag-break kami, mag-inom tayo, pare. Kailangan kong iinom to. Huwag kang gumaya sa mga ganyan, pare. Kapag brinaykan ka ng chick, okay? At pinili mo yung pag-inom na yan, minsan, hindi ko nilalahat, may mga kaibigan kasi dyan na sasamantalahin nila yung heartbreak mo para makalibre ng inuman, pulutan. Wag na wag kang papayag na brinaykan ka na nga, gumasos ka pa lalo sa mga wala namang kwentang bagay. Luging-lugi ka doon. Okay, iwasan mo yan. Right? Ang kailangan mong gawin ngayon, gamitin mo tong oras na to para maging kuripot ka naman at makaipon. Kasi, di ba, kunwari, nag-inom-inom ka, ginasos-gasos mo yung mamaya malulong ka pa sa masamang biso. Diba? Mas lalo ka pa tuloy mawalan ng pera. Nawalan ka na nga ng magandang chick, nawalan ka pa ng pera. Nagamitin mo to habang ang nakikita ng mundo. Depressed ka, ganyan. Malungkot ka kasi siyempre kakabreak niyo ng nobya mo. Gamitin mo yung pagkakataon na magkuripot naman ako. Diba? Mag-ipong ka ng madaming pera. Pag nakikita mo yung bank account mo, di mo makamalayan. 7 digits na pala yan, di ba? Kunwari, medyo hindi ka pa masyadong maganda yung financials mo, tapos ginamit mo yung oras na yun para siyempre isipin nila ang lungkot mo, hindi ka tuloy makalabas, mga ganyan. Pero gamitin mo yun para mag-ipon ka, stack mo yung pera mo. Iba yung confidence na makukuha mo, pare, pagka alam mong secured ka financially. Alright? Okay. Tapos, last one. Kapag nag-break kayo ng chick mo, gamitin mo tong oras na to. Kapag single ka talaga, gamitin mo tong oras na to para maging mas close ka pa lalo sa pamilya mo. Alright? Ang dahilan kung bakit ko sinasabi to ay dahil nasa gitna ka kasi ng malungkot na panahon eh. So, ang gusto kong gawin mo, mapaalalahanan ka na mayroong totoo, tunay, tapat, yung totoong unconditional love na binibigay sa'yo ng siguro yung magulang mo, diba?
Siguro mga kapatid mo, mga lola't lola mo, ganyan. Kasi yung mga kadugo mo talaga na yan, sila yung may sila yung may unconditional love para sa'yo. Kahit medyo magkaguwa ka, medyo bigo ka sa mga kung ano mang ginagawa mo sa buhay, hindi ka masyadong astig, mahal ka pa rin nila, pare. Gusto kong mapaalalahanan ka na nandun yung totoong klase ng unconditional love at wala doon sa brinake, doon sa nobya mo, doon sa ex mo. Wala doon sa ex mo yung unconditional love. Nandun sa pamilya mo. Mapaalalahanan ka na nandun yung tunay sa bloodline, sa kadugo mo. Kasi yung chick, pare, conditional yung love niyan sa'yo. Meron siyang tinitignan. Kung hindi man dahil sa gwapo ka, mastig ka, mayamang ka, meron niyang tinitignan na may kondisyon niya kung ba't kanya minamahal. Kaya ka kanya hiniwala yun eh. Kasi medyo pumalya ka ng konti siguro. May nakita siyang pinalyahan ka na criteria niya kung ano man. Kaya kanya hiniwala yan. Conditional love yung kahit anong gawin mo. Alright? Kaya siguro sa panahon na to, litong-lito ka, hindi mo alam. Kaya ako gusto mong maging mas close ka sa family mo, sa airmat mo, sa airpat mo siguro, sa kapatid mo, sa lolo't lola mo, kung buhay pa sila. Na mapaalalahanan ka na nandun talaga yung sa mga kadugo mo talaga, nandun talaga yung tunay na unconditional love. Right? Para mas lalong mapatibay yung utak mo. Na hindi ka mapunta sa maling landas habang nagmo-move on. Alright? So, kasi kapag kaya ganito yung mga tips ko sa inyo. Para ang pinaka-goal nito, itong mga tips na pinag-uusapan natin, para mas lalong mapatatag natin yung mindset, yung mapatibay yung utak. Okay? Kasi itong mga ganyang breakup, pag-move on na yan, yung mga pinakamalaking mind games sa mundo eh. Ang daming successful na tao na mind games lang dahil sa mga ganyan, sa mga love life na ganyan. At kadalasan, yung mga ganyan, habang nag-break up, habang nasa break up, habang nag-move on, ganyan, dyan sila medyo nalilito-lito. Kaya, dito sa Team Blitzman, ayoko nang meron sa atin na napapariwara habang nag-move on. Hindi. Habang nag-move on tayo, yung oras na gagamitin, yung pagkakataon na gagamitin natin para mas lalong mapatibay yung utak at katawan at puso natin. Para ready ka pare sa oras na dumating at makuha mo yung mas sexy pa, mas maganda, mas mabait, mas submissive na chick sa buhay mo. Alright? So, kung nakatulong tong video na to sa'yo, pare, don't forget to like, comment, and share mo na rin para makatulong din tayo sa iba, pare. Alright? That's all for today. Cheers, everyone! Peace!